Kasama natin sa studio sina Yaakov Lapid, Security Analyst at host ng Lapid Assessment, at Amir Oren, Defense at Government Commentator. Matagal ko na kayong paborito dito. Amir, gusto kong talakayan ang panig ng Israel. Alam ko malaki ang geopolitical na issue. Pwede natin pag-usapan ang US at Iran. Pero kolektibong reaksyon ito ng mga Israeli. Sa palagi ko, ngayon, hindi ito simpleng kibit-balikat, kundi mas parang hindi. Walang may gana na bumalik sa, alam mo na, digma, lockdown na sitwasyon, yung maigting na sitwasyon, at muling pansasara ng lahat. Pero naniniwala ako na naiintindihan pa rin ng bansa ang hindi maiiwasan o parang kinakailangang harapin pa rin ang isang sagupaan. Kung mailalarawan mo, alam mo, gusto ng Israel ng isang malinaw at pinali na resulta, pero hindi sabik sa digmaan. Kapag sinabi mong Israel, ang ibig mong sabihin ay si Netanyahu. Maring Na hindi naman talaga pareho ang ibig sabihin. Alam mo, hayaan mong dalhin kita sa isang bahagi ng Israel na hindi mo aakalain. Ang korte sa Tel Aviv kung saan nililitis si Netanyahu. Ilang araw na sunod-sunod, pumupunta siya sa silid ng mga hukom at may ibinubulong na sikreto sa kanilang tainga at pinapayagan siyang umalis sa natitirang bahagi ng araw. Palagi na itong nangyayari. Palagi na itong nangyayari. Anong nakukuha mo sa testimonyang ito? Bakit ganon? Kasi kung may digmaan at may komisyon ng investigasyon at sinabi niya, gusto ko sanang maghanda pero pinaiwan ako ng mga hukom sa korte. Sila ay may pananagutan. Ibig sabihin, seryoso ito. Ang mga tao ay naghahanda para sa anumang maaari mangyari kahit alam nilang kagustuhan lang ito ni Trump. Ngayon, balikan natin ang Enero, 14 ng taong ito, 4 na buwan nang nakalipas. Alam ng lahat o akala nila alam nila na pagsapit ng hating gabi o mga ganong oras, magsisimula na ang digmaan. At heto nga, nagdesisyon si Trump na ipagpaliban ito. Ngayon, parang si Groucho Marx na ang dating. May deadline ako. Kung ayaw mo, may isa pa akong deadline para sa'yo. At sinabi ni Mike Wagenheim na ang mga Iranian ay dapat magdesisyon kung makikipag-cooperate sila. Nagdesisyon na sila. Pero kapag gusto ninyong mga Amerikano na maglaro ng baseball, gusto naming maglaro ng basketball. Kapag gusto ninyong maglaro ng football, magso-softball kami. Kaya hindi nga pareho ang bola. Tingnan mo, mukhang tama ka dyan na anumang seryosong pag-uusap tungkol sa totoong mga issue, gawin na lang nating halimbawa ang nuclear program, Yaakov. Ibig ko sabihin, mukhang hindi maiiwasan na hahantong ito sa buwan-buwang negosasyon sa pinakamaikli siguro. Marami ang nagtatalo ngayon at seryoso, alam mo, mga eksperto sa foreign policy ang nagsasabing baka ang presidente ay naghahanap lang ng paraan na makipagkasundo tungkol sa kipot ng Hormuz, tungkol sa blockade, at iiwan muna ang mga mabibigat na issue para sa susunod na panahon. Masasabi niyang may kredibilidad na pinuntirya niya ang nuclear program, babantayan ito, at uulitin kung may gagawin silang aksyon. Sa palagay mo ba may mas maliit na kasunduan na pwedeng ihain kasi ang Iran ay humihingi ng reparations, gusto manatili ang Hezbollah at nais ng ganap na pag-alis ng US? Pwede nating tawaging one-sided na pagtatapos ng labanan nito dahil ayaw nila itigil ang laban pero gusto nilang ang US at Israel ang tumigil. Mukhang malayo pa ang kasunduan sa mga isyong ito. Ano kaya ang maaaring mangyari sa malapit na hinaharap? Sa tingin ko, pinag-uusapan nila ngayon ang isang balangkas na may pangunahing punto pero wala pang detalye. Parang Gaza framework. Sa tingin ko, imposibleng tanggapin ni Trump kahit ang balangkas na di tinatalakay ang mahahalagang issue. Pangunahing usapin ang nuclear program at Strait of Hormuz. Wala tayong alam sa mga sandatang balistiko at suporta ng Iran sa terorismo. Pero hindi ko iniisip na kahit saglit ay iisipin ni Trump na tanggapin ang isang balangkas na tanging tungkol lang sa Strait of Hormuz ang pinag-uusapan. Malinaw na magiging kabiguan yon sa kanyang panig. Malinaw niyang sinabi na ayaw niyang tanggapin yon. Sa tingin ko, pati mga Iranian ay di sigurado sa gagawin dahil naglalabas sila ng diplomatikong inisyatiba pero binabawi rin nila. Malinaw na may panloob silang alitan at hinaharap ang matinding blokadang pandagat na nagkakahalaga ng $450 milyong kada araw. Wasak na ang ekonomiya nila bago pa ang digmaan. Ngayon, mas lumala pa. Nabawasan ng 40% ang GDP nila bago ang digmaan. Hindi na rin nila kayang magpasweldo sa mga naipit. Ang ideya na komportableng nakaupo lang ang mga Iranian at sila ang nagpapatakbo ng lahat ay malayo sa katotohanan. Hindi ako sigurado kung alam nila ang gusto nila.
Pero malinaw na may mga limitasyon silang hindi lalabagin kahit may banta ng digmaan. May gray area ba? Hindi natin alam, David. Naligaw pa rin tayo at ayaw pa rin aminin na digmaan na ito. Nasa gitna pa tayo. Pero sa tingin ko, parang inilalagay ni Trump ang sarili niya sa alanganin sa pagsasabing kailangan makakuha tayo ng kasunduan or babalik tayo sa digmaan dahil kung sasabihin niya yon, tinatanggal niya ang isa pang opsyon sa mesa na sa tingin ko ay medyo nakakalungkot at yun ay ang pagpapatuloy ng blockade. Sa tingin ko, hindi masama ang pagpapatuloy ng blockade ng walang digmaan dahil nape-pressure nito ang rehime ng Iran, ekonomiya at IRGC. Kaya parang iniiwan na niya talagang opsyong yon kapag sinabi niyang alinman sa Linggo o Sabado kung ano man ang deadline na tinutukoy niya. Mahirap basahin. Nandito ako. Dapat nating tandaan ang ating mga limitasyon at tinatalakay o binibigyang kahulugan lang natin ang alam o pinaniniwalaan nating alam. Sino ang nakakaalam na nangyayari sa ilalim ng ibabaw? Maaring inihahanda na nila ang operasyon para kunin ang enriched uranium habang tayo ay nag-uusap at kaya niya ipinagpapaliban ang deadline. Ang mga mapalil lang, minsan ay mapalil lang na pampublikong pahayag o kahit papaano ay mapanuksong mga pahayag sa publiko, ay naging katangian ng digmaang ito mula pa sa simula, mula sa Pangulo. O Tama yan. Bukod pa rito, mas malalim ang impluensya ng mga lider ng mga bansa sa gulpo kaysa kay Netanyahu. Ngayon, si Netanyahu ang may daliri sa gatilyo ng Amerika, pero sila ang may hawak sa FETI. At kasama doon